any Lady Bulldogs for winning our every league rounds in straight sets. The Lady Bulldogs now are at 10-2. We have Coach Norman again. Coach Norman, your thoughts about finishing the season, your first season with back at AU with a 12-2 record. What can you say about your team's performance in the elimination? Of course, masaya kami. We finished the second round eliminations na, well, hopefully talagang nasa, kasi hanggang ngayon medyo confused ko kung talagang solo one na ba kami or what. Pero regardless of that, yung masaya kami, and then kasi kami ang mindset namin after this last elimination, doon pa lang talagang mag-i-start yung talagang laban, di ba, na we have been waiting for na makabalik uli sa finals. Ayun, masaya. Okay, Lois, Coach, yung nga, na-sweep ng team niyo yung second round. Ano lang yung nakita niyong nagbago pagdating nitong second round sa mga players? For me, siguro, modesty aside, siguro medyo nasa tamang timing lang kami, tumatiming lang kami dun sa pag-angat ng performance namin. But hindi kami pwedeng mag-relax doon. Kailangan pa rin namin ingatan kung talagang hanggang kailangan masusustain yung magandang kondisyon, yung hindi lang sa skills, yung physical ano din nila. So yun iniingatan namin. Pero yun, okay kami na medyo tumatiming yung pag-angat ng performance namin. Sana tuloy-tuloy. Coach, yun nga kahit wala pang kasiguraduhan, may chance din na itong FEU rin yung makatapat sa final. What can you say lang sa FEU? Hindi kami pwedeng mag-relax. Alam ko kanan mo. Hindi kami pwedeng mag-relax doon kahit sabihin natin nanalo kami, di ba? We can never tell kung ano yung event perform nila coming to the semi-final. Di ba? Baka may bulaga sila bigla na kami naman yung ma-surprise. So hindi kami, walang reason para mag-relax kami, maging complacent kami after winning this match. Okay, we have here Bella Bennett and Shai Harder. Bella, you had 12 points on 12 attacks. So what can you say na yun na, tinapos nyo yung eliminations na maayos at mukhang nahimay-himay mo yung every kaya na nagawa nyo ang straight sets? We're very happy lang po kasi maganda yung perform ng bawat isa sa amin. Pero I believe meron pa kaming kayang ilabas, may kaya pa kaming gawin. And yun nga, na-apply naman namin yung mga pinag-practicean namin and kung paano namin pinag-aralan yung FEU. Talagang nakita ko sa bawat isa na ginawa nila yung role nila, kaya hindi po kami gano'n nahirapan. Okay, Bella also had 8 excellent receptions and 6 days. To Shaira, you had 14 excellent receptions and 10 days. So, ano man sabi mo, maganda yung ilang. Okay, thank you. Coach Estela, yun nga, after yung makakuha ng 12 win yun, gano'ng malaking bagay lang na kasama nung panalo na yun yung unang twice a week na protection heading to the semis na. Of course, malaking bagay siya, no? Kasi, di ba, yung twice to beat advantage. But then, para sa amin, we don't look at it na may ganung advantage. Kailangan talaga, well, starting game 1 talaga, all out na talaga kami finish the game. Pagkatrabaho naman talaga namin yun. So para sa amin, parang regardless of the advantage, hindi na namin siya iniisip. Tatapusin ka agad kung magtrabahuhan, mag-perform 100% and win the game 1. Yun nga, pag narinig kasi yung twice to beat, kasi parang nakakagaan siya sa feeling ng mga player. Pero yun nga, sabi ni Coach, hindi dapat kami umabot sa point na magamit namin yung twice to beat. So, kailangan unang semis game pa lang, dapat all out na talaga kahit may twice to beat kami. And dapat, hindi kami humantong doon. Maganda lang siya pakinggan sa mga players na, ay, ang sarap sa feeling, twice to beat tayo. Kasi parang may support na nangyayari. Pero yun, hindi na namin papahantong yun.
Coach Bella and Shaira, na perfect po yung second round, pero kung ano yung nakikita yung challenges or concerns, kumbaga, entering the final four sa team na kailangan nyo pang ayusin bago yung semifinals. Marami pa. It doesn't mean na na-sweep namin yung second round, isang ganun na lang. Ang dami pa, skills-wise, passing namin, blocking namin, diba? Mas kailangan pa, dito may mga lapses pa sa connection, nakita niyo naman minsan yung setter and the spiker, minsan nagkakaroon pa ng error. So parang yung mga connection. And most importantly, yung retention ng kanilang physical conditioning, yung health, kasi yun ang pinaka-importante. Especially ngayon, nag-train na kami, sobrang init sa training namin na minsan kailangan na lang intindihin sila na pagod na kahit sabi yung maaga. Because of yung factor na yun. So yun yung mga kailangan namin paghandaan. Yun yung mga challenges para sa Yun nga po, marami pa po kami kailangan i-improve, lalo na po ngayon, papasok na ng semis. Lahat ng teams nag-i-improve talaga, lahat yung 4 na teams, talagang peaking sila. So yun, katulad ng sinabi ni Coach Norman, yung health din namin. Yun nga, kasi may... Pero yung ano lang din talaga, yung connection namin sa loob ng court, yun din yung pinaka-importante sa amin. Yung Shaira, papasok dito sa Final Four. And then yung itong buong season na rin, mas malaki na yung role mo. Paano mo lang ina-embrace yung challenge? Nag-mindset lang ako na laging positive lang ako sa loob ng court. Kasi kapag lagi akong nawawala, malaki kasi yung role ko sa loob. So, parang ako, hindi ko na siya na... Parang pag ako yung nawala, parang wala nang mag-lead ng ano. Pero andun naman sila, Ate Bel, ganyan. Pero mas malaki talaga yung role. So, kailangan ko talaga mag-umangat talaga. Maging consistent talaga sa Coach, yun nga po, consistent lagi Bella, Anuso, and so pero ngayon, magkano malaki yung step of nila Shaira and other players para sa Final Four, mas unpredictable? Kami sa team, alam namin yung arsenal namin ito ng tatlo kasi sa aming triangle, di ba? Pero hindi naman din magiging formidable or solid kung wala rin mga supporting ng ibang players namin, like mga middles, for block, Shaira for passing and dig, other liberos, di ba? And then ang pinaka-importante din is para sa amin, yung aside sa kanilang tatlo, yung support na ako sa iba, yung leadership, di ba, naiilitin sila, may character na lumalabas na para sa team namin na pag kunyari sa mga crunch time, yan, lalabas na dyan yung character nila as NU player, na ito dapat ang mangyayari sa ganitong situation, di ba? So importante sa amin yung gano'n. Hindi lang sa kanilang tatlo, yung support din ng iba, aside din sa skills ng iba, yung support din ng leadership, di ba? Yung trust nila sa isa't isa, yung alam nilang merong mag-aangat sa kanila in times of nagkakamali. So, mga ganun support. Coach, sabi nga po rin na simpleng LTU din yung mga laban sa Manila. So, going into this game, parang ano lang po yung maging pinakamalaking factor para sa inyo para ma-sweep yung LTU din? Para sa akin, personally, sa tingin ko hindi na yung skills Sa tingin ko yung lalim na talaga nung personality nung team namin. Sa tingin ko yun na yung, di ba, yung kagustuhan talaga nilang ma-reach namin yung goal namin. Sa tingin ko yun na yung factor nun. Yung skills, given na yun talaga ilalaro nila yun ilalaro nila yung experience nila from high school na sama-sama sila. Dito sa akin, ang masasabi ko talaga na buo talaga yung puso nila na ito yung commitment natin, tapusin natin to ng maayos, ng tama kung ano yung goal natin, may achieve natin. Congratulations, Coach Norman.